Shalom mga kapatid. Alam niyo po ang ministry na to mahirap. Mahirap po ang ministry na ito kasi bago sa pandinig ang pagtuturo po nito. At saka kapag naririnig po ninyo yung pagtuturo, talagang kakaiba. Talagang hindi mo pa talaga narinig kahit saan. Sa buong mundo, hindi mo pa narinig ang mga pagtuturong ganito. Kasi two gospel eh. Ang connection po ng two gospel, mga mahal ko pong mga kapatid, yan ang original plan. Yan ang original plano ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya tignan ninyo, sa lumang tipan, sino ang Diyos ang nag-manifest? Sa lumang tipan, sino pong Diyos na nag-manifest? Ang God the Father, di ba? O yun ang ministry niya. Yun ang ministry ng God the Father. Kaya hindi mo pwedeng tanggalin ang Old Testament kasi ang God the Father ang kumilos doon. Kaya tignan niyo yung mga nagtuturo, di ba? Sasabihin nila, tinanggal nila ang batas ni Moises. Hindi naman batas ni Moises yun eh. Batas ng Diyos yun eh. Kaya ang Old Testament hindi pwedeng mawala. Kaya nga merong Old Testament, merong New Testament. Common sense. Kung walang Old Testament, walang New Testament. Tama? Ang Diyos ganito kumilos. Kapag ka isang bahay, bagong gawa, siyempre maganda yan. Pag ang Diyos ang gumawa, ang bahay, maganda yan. Pero kapag ka nasira na yan, papalitan niya yun. Hindi niya i-repair. Hindi uso sa kanyang repair. Pero sa tao, mahilig mag-repair. Kaya nga, lumikha ng tao ng religion, lumikha ng tao ng mabuting gawa. Which is normal lang naman yung mabuting gawa para maabot mo ang kaligtasan. Di ba? Pero walang magagawa yun. Nire-repair mo lang eh. Naalala ninyo yung evangelism na tali? Di ba? Yung tinataling ganon. Ayaw ng Diyos ng ganon. Ayaw ng Diyos yung tinatali. Gusto ng Diyos yung malinis. Kaya ang isang bahay na ginawa niya malinis, ngayon kapag nasira yan, sa pamamagitan ng tao rin naman sumira yan ang katawan eh. So babaguhin niya yun. Kaya nga renew eh. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Kaya ang Diyos, kapag nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, babaguhin ka niya mismo. Yung tinatawag na lang new creation. Tingnan mo, papasok na naman doon. New creation. Kaya masarap pakinggan eh kapag connected sila eh. Ang Genesis to Revelation, magkakakonect yan lahat. Hindi pwedeng mawala ang isa. Kaya magulo ang seminary. Bakit lagi ko pang tinuturo ito? Kasi pinapaliwanag ko nga eh. Pinapaliwanag ko, hindi ko naman sinisira total ang seminary. Kasi mga pastor yon. May mga pastor talaga na mga pastor talaga. Kaya lang, ang problema, nag-aral sila sa seminary, kaya yung calling ng Diyos sa kanila, nawala. Nawala ang calling nila. Imbis na kingdom of God ang ituro nila, death, burial, and resurrection gospel, ang itinuturo nila, na walang katuturan, na walang kabuluhan. Walang kabuluhan talaga kasi gospel eh. Pag sinabi kasing gospel, dapat may history ka. Pag sinabing history, from the beginning, anong simula ng death, burial, and resurrection? Wala. Wala. Napako ang Panginoon si Kristo sa krus. Tapos. Yun ang history. Kasi kung kukunin mo ang history ng Panginoon si Kristo, papasok ang kingdom of God. Kasi yun ang tinuro niya eh. Ang problema, wala. Hindi pumasok. Tanungin niyo yung mga pastor, ano ang history ng death, burial, and resurrection? Hindi nila babanggitin ang gospel of the kingdom of God na itinuro ng Panginoon si Kristo. Wala. As in zero. Kahit nabalibalik-tarin mo ang banal na aklat, wala kang makikita sa death, burial, and resurrection patungkol sa gospel of the kingdom of God na itinuro mismo ng Panginoong Kristo. Kaya ang Old Testament, ang ministry ng God the Father, ang Old Testament. Kaya hindi pwedeng mawala ang Old Testament. Marami akong pastor na kilala, mahal ko pong kapatid. Marami. Marami pa akong kilala at marami pa akong narinig ng mga kabataan ko na tinanggal ang batas ni Moises. Sasabihin nilang batas ni Moises, hindi batas ng Diyos eh. Batas ni Moises.
Tinanggal nila yon. Kasi nga daw, hindi na natin kailangan ang batas. Sinong nagsabi? Mga pastor. Kaya ang ministeryo sa Old Testament, ang God the Father, yan ang ministry niya. Kaya kung tinanggal mo ang batas ng Diyos, tinanggal mo rin ang God the Father. Supposed to be, walang kaligtasan eh. Bakit? Walang Old Testament eh. Diba? Kaya lang naman naisulat ang Old Testament dahil sa Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Diba yun lang naman ang dahilan? Oo, kamo, kasi doon lahat galing eh. Kaya ang two gospel ministry, buo. Buo yan. From Genesis to Revelation, Trinity God, Holy Spirit, powers of days to come, extra biblical book. Magkakasama lahat ng mga yan. Kasi, salita ng Diyos yan eh. Ang problema, alam nyo ba yung mga extra biblical book? Hindi. Hindi tinuturo ng pastor nyo kasi hindi nila pinag-aralan sa seminary. Kasi yung pag-aaralan nila yon, papasok pa rin sila sa Kingdom of God. Yun pa rin ang dulo niyan. Kingdom of God talaga. Pag namatay ka sa kapupunta, langit, san langit? Dito sa kingdom. Di ba? Kingdom. Hindi mo naman makikita ang Panginoon Jesucristo na kaligtasan dun eh. Hindi naman siyang tagapagligtas dun eh. Hari siya dun eh. Naging tagapagligtas lang natin ang Panginoon Jesucristo nung nabubo ang kanyang dugo sa cross ng Calvary. Nung namatay siya doon. Yun lang ang purpose, para mabubo ang kanyang dugo, para hiain niya ang sarili niyang dugo kay God the Father na nakasulat doon sa Hebrew. Kaya tinawag siyang high priest. Kaya ang epistles of Hebrew, high priest ang Panginoong Jesucristo doon. Ganun kumilos ang God the Father sa Old Testament. Kaya every time na magbasa ka sa Old Testament, ang God the Father ang makikita mo doon. Kung paano siya kumilos, kung paano siya katapang, kung paano siya... Paano ko ba sasabihin yun? Kung paano siya nakakatakot. Kasi pumapatay siya doon eh. Buruin mo, hindi ka lang magsimba, papatayin ka sa bato, di ba? Pag nanggahasa ka, o kaya nag-rape ka, o kaya nag-adultery ka, fornication ka, patay ka doon. Yun ang God the Father. Yung problema, tinanggal ng mga pastor yan, ang Old Testament. Kaya kung tatanungin kita, meron ka bang alam sa Old Testament? Wala. Meron mga patingi-tingi, mga tinuro ng pastor mo. Mga patingi-tingi yung pagtuturo, tama? Tingi-tingi. Tidda-tidda o nada. Kaya walang alam ang mga anak na Diyos sa Old Testament eh, kasi pinagtatanggal ng mga pastor eh. Pinagtatanggal nila eh. O ngayon, dumating ang Panginoong Jesucristo. Anong ebanghelyo niya? Death, burial, and resurrection. Kaya tinawag nilang Gospel of Christ. Anong Gospel of Christ yun? What is the Gospel of Christ? Tapos sasabihin nila, His Gospel. Anong His Gospel? Common sense na nga rin, nasa banal na aklat na nga lang, di pa na maintindihan ng mga anak ng Diyos. Kasi nga, nasa dugo na ninyo yung death, burial, and resurrection gospel. Nasa dugo na. Tapos babanggitin pa ninyo o babanggitin pa ng mga pastor na iisa lang ang ebanghelyo. Saan doon? Anong ebanghelyo yun? O Gospel of Christ. Pero ano yung Gospel of Christ na yun? Kaya mahirap unawain ang salita ng Diyos kung hindi niyo pag-aaralan ang salita ng Diyos mismo. Diba, meron nga tayong example sa banal na aklat sa Acts, yung mga Berean Christian. Mga Berean Christian, kapag nagtuturo si Apostol Pablo sa si Barnabas, anong ginagawa nila pag alis nila? Nag-uumpok-umpukan yung mga yan, nagugrupo-grupo sila. Anong ginagawa nila? Sinasaliksik nila ang salita ng Diyos na kanilang itinuro ni Apostol Pablo at ni Barnabas. Sinaliksik nila yung talagang totoo. Alam niyo bakit namutawi sa inyo yung death, burial, and resurrection? Kasi hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nag-aaral. Ang tatandaan ninyo sa pananampalataya na sinasabi ninyo, pero wala naman nagbabago sa mga pag-uugali ninyo. Ganyan pa rin kayo. Pati pastor nyo, tinitira nyo. Matinong pastor ang tinutukoy ko, ha. Yun ang sermon. Masakit, di ba? Sermon pero totoo. Mas masarap sermonan yung mga pastor na yan.
Na wala nang pinagmamalaki kung di death, burial, and resurrection, na wala namang sila mismo hindi nagbabago. Wala silang pundasyon eh. Tanungin nyo sila, pastor, anong pundasyon mo? Sa 10 pastor, o kahit 3 lang, tanungin nyo sila, tinanong nyo iba-iba yung sasagutin nila. Yung iba sasabihin, Jesucristo, ang pundasyon ko, Jesucristo. Yun ang gagawin nila. Tapos pagtatanungin mo sila ulit, bakit mo naging pundasyon ng Panginoon Jesucristo? Sasabihin nila, simple lang, siya ang tagapagligtas ko. Ganun lang. Ano pa? Wala na. Pero ang pinakapunto nila, ang Panginoon Jesucristo, tagapagligtas nila. Walang problema yon. Pero kung hanggang doon ka lang, wala na. Wala ka nang pupuntahan. Kumbaga, sagrado di kandado, di kadena ka na. Paano pag hari ang pinag-uusapan? Pag nagkasala ka? Anong gagawin sa'yo ng Panginoon Jesucristo kung hari siya at nagkakasala ka? Anong gagawin niya? Siyempre, parurusahan ka niya. Tapos sasabihin mo, hindi siya Diyos. Sasabihin mo, hindi siya tagapagligtas. Tagapagligtas sa krus nung namatay siya. Pero nung nabuhay na siya, hari mo na siya. Kaya pag nagkasala ka, parurusahan ka niya. Common sense. Hari nga eh. Meron bang hari hinahayaan niya yung mga citizen niya na nagkakalat? Nagdudumi? Walang disiplina? Nakikita niya nagiinuman sa harapan niya? Tapos sasabihin pa ng mga pastor, meron kayong Holy Spirit? Nagiinuman kayo, meron kayong Holy Spirit? Nagmumuraan kayo, meron kayong Holy Spirit? Nagsisiraan kayo, merong Holy Spirit? Nasaan doon ang Holy Spirit? Hindi Holy Spirit yung mga kapatid, evil spirit yun. Baka evil spirit pang nasa sa inyo, hindi nyo lang napapansin eh. Bakit? Pagka lumalala ang pag-uugali mong pangit, hindi na Holy Spirit yan, evil spirit na. Alam yung nakakatakot sa ganyang espiritu, yung tinatawag na lang spirit of divination. Nakakatakot yun. Ang spirit of divination, katulad dyan ng spirit of Jezebel. Jezebel spirit. Si Jezebel, isa siyang tinatawag niyang sarili niya na propeta. Prophetess, sabi niya. Pero prophetess ni Baal. Si Baal ang kanyang sinasamba. Kilala niyo po ba si Jezebel, mga mahal ko pong mga kapatid? Kilala niyo po ninyo siya? Kung hindi niyo siya kilala, ipapakilala ko po siya sa inyo. Si Jezebel, isang babae. Na kung saan nung bata siya, ang kanyang tatay, isang priest, isang pare. Isang pare ni Baal. Naunawaan po ninyo ako? Ngayon, nung naisilang itong si Jezebel, itong kanyang tatay, after maybe 6 months old, ganyan, inialay ng tatay niya si Jezebel kay Baal. Kaya naging priest. Priestess talaga si Jezebel. Pero Baal, priestess. Kaya ganun na lang siya kademonyo. Ganun na lang siya kasama. At ang nananalaytay sa kanya, yung tinatawag na lang deceiving spirit at tinatawag na lang spirit of divination. Iyan ang nakakatakot sa mga pastor. Spirit of divination. Akala mo, banal sila pero makikita mo kapatid, makikita mo. Makikita mo kung anong uri ng pamumuhay nila kasi walang kwenta yung pagtuturo eh. Kasi sabi nga na Apostol Pablo, pag nagturo kayo sa pamumuhay ninyo. Tama? Dapat makikita sa gawa. Alam ko, maraming nagsasabi dyan, kayabang-yabang nito. Wala tayong magagawa kapatid, ang hirap magturo eh. Kahit naman sino magturo ng 2 gospel ministries, sasabihin ninyo mayabang eh. Bakit? Wala kayong alam eh. Wala kayong alam. Yun ang mahirap doon. Kasi kung may alam kayo, hindi nyo sasabing, hindi mayabang to. Kasi alam mo eh. Alam mo eh. Parang ang Panginoon si Kristo,
Nung isinilang siya, bata pa lang alam na niyang ginagawa niya. Ngayon, hindi siya naiintindihan. Anong sinasabi sa kanya? Saan galing itong mga natutunan niya? Anak lang siya ni ganito, anak lang siya ni ganun. Tama? Pero hindi kayabangan yun. No choice siya kasi nasa kanyang ministry eh. Nasa kanyang ministry, anong magagawa natin? Ako naman, sa hirap ng ministry na ito, sa akin binigay, walang nakakaalam kahit na sino, wala tayong magagawa. Alam ko maraming pastor sinasabi nila kayabang nito. Wala tayong magagawa kapatid, sa akin binigay eh. Pero hindi kayabangan yun. At ni minsan, mula nung sinimulan ko pang ministry na ito, ni minsan sinabi ko sa kanila, ang ministry na ito napakahirap. Napakahirap ang ministry pong ito mga kapatid. At ang ministry na ito lamang ang sumisira sa seminary. Bakit? Kahit paano para maligtas yung mga tunay na mga pastor at saka yung mga tunay na mananampalataya sa Diyos na buhay. Bakit? Para lilipat sila. Lilipat sila. Kingdom of God. Gospel of grace. Di ba binabanggit nila yan? I am crucified with Christ and you are saved by grace. Sabi nila, di ba? You are saved by grace through faith. Ephesians 2 verse 8 yata yun. You are saved by grace. Tinan niya, you are saved by grace through faith. Hindi naman, you are saved by death, burial, and resurrection through faith. Kasi kahit na anong gawin natin, ipasok ang death, burial, and resurrection, hindi talaga yun ang gospel. Hindi talaga yun ang gospel. Kasi itong mali nila kapatid ko eh. Walang mali. Ito lang yung sinasabi, walang mali sa death, burial, and resurrection. Nasa Bible yun eh. Nasa Bible yun. Paano mo tatanggalin yun? Namatay naman ng Panginoon si Kristo talaga. Naburol naman talaga siya. Di ba? Nabuhay siyang muli. Tatanggalin ba yun? Hindi. Ang mali lang kasi, ginawa nilang gospel. Ginawang gospel. Alam mo yung ibig sabihin ng gospel, kapatid? Buo yun. Merong simula. Merong simula, merong katapusan. Anong simula ng death, burial, and resurrection? Ano? Sabi mo sa mga pastor, ano ang simula ng death, burial, and resurrection? Baka di pa nila alam yung sasagot nila eh. Sabihin niyo kapatid sa mga pastor na yan, ano ang simula ng death, burial, and resurrection at paano naging gospel yan? Tanungin ninyo sila. Hindi ko sasagutin yan. Ayaw ko magsalita kung anong sasagot nila. Pero ang gospel of grace, anong simula niyan? Genesis. Genesis nagsimula, kaya nagkaroon tayo ng gospel of grace. Genesis. Bakit? Yun ang simula eh. Nilikha ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sina Adan at Eva, nagkasala sila. Tapos, dumating ang God the Father, tinuruan sila ng batas ng Diyos, hanggat hinihintay nila yung pagdating ng Panginoong Hesukristo na magtuturo ng gospel of the kingdom of God. O nagturo siya. O nung namatay siya, anong history? Pinili niya si Apostle Paul at saka si Barnabas. Actually, siya si Apostle Paul. Si Barnabas parang assistant lang siya. So, pinili si Apostle Pablo at saka si Apostle Paul para maging liwanag para sa mga hentil. O, yun na yun. Gospel of Grace. Kaya naisulat ang Gospel of Grace sa Acts chapter 20 verse 24. Alam niyo yung Acts chapter 20 verse 24? Isinulat niya yun. Si Apostle Pablo mismo ang nagsulat nun. Alam niyo yung dahilan bakit niya naisulat yun? Isinamarize niya ang kanyang ministry na ito ang ministry ko. The gospel of the grace of God. Huhulihin na siya dun eh. Mga kapatid, kung alam niyo lang, yun ang history. Yun ang beginning ng the gospel of the grace of God. Kung walang gospel of the kingdom of God, walang gospel of grace. Tandaan ninyo yan. Kaya lang, paano nyo maintindihan yan? Bugbog kayo ng death, burial, and resurrection gospel ng seminary. Kaya wala kayo natututunan. Tingnan niyo pagbabago sa sarili niyo. May nagbago ba? Oo, kademonyohan.
Tingnan ninyo, hanggang ngayon, chismosa pa rin kayo. Naninira pa rin kayo ng tao. Pag tingin niyo sa babae, para kayo nalilibugan. Tama? Pero mga Christian kayo, sinasabi niyo Christian kayo. Tingnan niyo yung mga kabataan, hindi na virgin yung mga yan. Pero nagsisimba sila. Tumutugtog pa yun sa simbahan, sa harapan ng simbahan. No? Pero gabi-gabi, kasama nilang girlfriend nila. Alam niyo na. Naglalaro sila sa gabi ng apoy. Tapos pagdating ng linggo, tutugtog na naman yung mga yan. Sinabi ko yan sa isang kabataan nun, nagturo ko sa isang simbahan. Marami sa inyo sabi ko hindi na virgin. Na-stumble sila. Na-stumble sila. O ngayon, ayaw na nilang lumapit sa akin. Bakit? Nadidiscern ko sila eh. Marami sa kabataan sa Pilipinas, hindi na virgin yung mga yan. Kahit na nagsiserve pa sila, nag-worship sila sa Diyos kuno. Sa tingin natin, mapipilis natin ang Diyos kung namumuhay tayo sa ganyang pamumuhay? Maloloko ba natin ang Diyos? Hindi. Pwede mong lokohin ang sarili mo, pero hindi mo maloloko ang Diyos. Paano ituturo ng pastor yan sa mga kabataan? Kung siya mismo, hindi siya nagtuturo ng righteousness, maturity, and holiness. Kasi kung magtuturo ka kasi ng kabanalan, ikaw mismo, iiwasan mo yun eh. Iwasan mo magkasala. Na kung saan, marami sa banal na aklat, maraming verses sa banal na aklat. Patungkol sa kabanalan. Hebrew chapter 12 verse 14, kung hindi ka banal, di ka makakapunta sa langit. O paano yun? Paano ituturo ng pastor yun? Hindi. Wala. I-skip nila yun. Pag nabasa rin nila yun, wala, papalitan lang nila. Ang masusunod, yung natutunan nila sa seminary. At saka, hindi mo pa basta-basta pwedeng ituro ang holiness kung hindi ka mismo banal. Yan ang pakatandaan ninyo. Bakit na ituro ng Panginoon si Kristo ang Gospel of the Kingdom of God? Diyos siya eh. Paano na ituro ang Gospel of the Grace of God kay Apostle Paul? Banal siya eh. Wala ang makikita sa banal na aklat sa New Testament na hindi banal. Saint. Tapos pagdating sa panahon natin ng death, burial, and resurrection, di mo mamatawag ang kapatid mo na saint eh. Masabi mo ba sa kapatid mo, banal kong kapatid? Pero katatapos lang niya yan. Katatapos lang niya. Kahit pastor pa yan. Nanonood ng bold. Sinabi ng isa sa mga pastor sa akin. Alam mo, Brother James, sabi niya ganyan. Yung mga pastor rin, nanonood din ng mga pornography ang mga yan. Pero pastor yung mga yan. Pastor sila kapag ka nasa simbahan, pero demonyo sila kapag ka nasa labas na. Yan ang mga pastor. Mga kapatid, yan ang mga pastor. Ano masasabi ninyo sa kanila? Kasi yun ang daladala nila eh. Death, burial, and resurrection. Yan ang daladala nila. Bakit di mo kayo subukan kapatid at pag-aralan? Pag-aralan mo ang Gospel of the Kingdom of God and Gospel of Grace. Kahit yung Gospel of the Kingdom of God na lang. Sa Matthew, Mark, Luke, kaya lang hindi mo rin maintindihan yung kapatid eh. Ang Gospel of the Kingdom, hindi mo maintindihan yan kung walang Holy Spirit. Kasi po, ang Gospel of the Kingdom of God, Holy Spirit mismo. Siya mismo yon. Kaya kapag nagsimula ka na mag-aral ng Matthew, Mark, Luke, and John, dapat meron kang Holy Spirit. Ang tanong, meron ka bang Holy Spirit? Yun ang problema. Itanong mo sa pastor mo kung maituturo niya yan sa'yo. Kasi pati siya, wala siyang Holy Spirit eh. Paano mo malalaman na mayroong Holy Spirit ang isang tao, kapatid? Makikita mo, malalaman mo talaga. Malalaman mo, itsura pala ng pastor mo, alam mo na. Kaya itsura mo, pumunta ka sa salamin. Tignan mo kung meron kang Holy Spirit, titigan mo yung mata mo. Tignan mo. Makikita mo talaga. Makikita mo. Simula pa lang, alam mo na kung meron kang Holy Spirit o wala. So hanggang doon lang po mga mahal ko pong mga kapatid. God bless you all.